Shalom Likulam. Welcome everybody to this message for today entitled Comprehensible Inputs Crafted by Bezalel in Moses' Time and Completed by Jesus Christ. The message, ang ating pong verses na gagamitin ay Exodus chapter 31 verse 1 to 11. Comprehensible Inputs crafted by Bezalel and other artisans in Moses' time and completed by Jesus Christ. Ito ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At tayo muli ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo nandito upang makarinig ng kanyang mga salita. Ang palagi po natin ginagawa ay ating po sinishare ang gospel bago po tayo magsimula kasi naantay natin po pumasok ang mga manonood sa ating live streaming for today. So, gagamitin po natin itong time na ito to present to you the gospel of our salvation, the good news, euangelion, means good, and angelion means angel or messenger, message, good message, that is good message or ebanghelyo. Ang good message po or gospel is about the work and person of Jesus Christ. The work and person of Jesus Christ, kasi siya po yung gumawa ng ating kaligtasan. Bakit mo mayroon tayong kaligtasan na dapat ma-achieve? Kasi tayo pong mga tao ay, sabi ng Biblia at nararanasan din po natin, ay tayo makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang ibig sabihin nun, hindi tayo nakaabot sa kalawalhatian ng God because God is very holy. Ang pagka-describe sa kanya sa Isaiah 6 ay holy, holy, holy. Ibig sabihin niyan, pag holy ay siya ay masyadong mataas sa atin at siya ay hindi makakalapit sa kanya ang kasalanan. So the problem ay ang tao ay makasalanan, ang nature natin ay makasalanan, nagkukumit tayo ng kasalanan, and one sin is not disqualified na tayo na makalapit sa God na holy. So ang pinaka-solution na ginawa ng God ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Siya po yung gumawa ng ating kaligtasan. Siya ang nag-fulfill ng lahat ng ating kakagawin upang tayo ay maging matuwid sa Panginoon. Kasi yung kanyang katuwiran na nakuha niya by following all the laws while here on earth ay ibinigay sa atin if we believe. No? So kailangan natin malaman na tayo po yung makasalanan. Kailangan natin ma-realize ito na tayo makasalanan. And dapat mapapunta sa atin ang ginawa ni Jesus Christ, ang kanyang result ng kanyang passive obedience na righteousness at ang result ng active obedience na righteousness at ang passive obedience niya na namatay siya doon sa krus. Kailangan natin malaman na tayo makasalanan, magsisi sa ating kasalanan, at lumapit kay Jesus Christ upang tayo po'y maligtas. In short, ang gospel po is the good message, the good news that Jesus Christ died for our sins, buried and resurrected, and ascended at ngayon ay nasa kanan ng Ama. Siya po ang nagpuno ng ating salvation and all we have to do is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, magsisi sa kasalanan at following the new nature na ibinigay niya, tayo po ay dapat gumawa ng kabutihan sa ating kapwa at sumunod sa mga utos, hindi dahil tayo ay maligtas kasi tayo ay iniligtas na, kundi upang i-glorify ang God. So we're all sinners, God is holy, we cannot reach, hindi natin kayang abutin ng God. Si God ang bumaba sa atin. At ang dapat natin gawin ay ibibigay natin ang ating tiwala kay Jesus Christ. Sa umagang po ito, ang ating pong gagawin ay i-explain natin itong ating title, Comprehensible Inputs Crafted by Bezalel in Moses' Time and Completed by Jesus Christ. So yun po ang ating topic. Mapatagpuan po yan sa Exodus chapter 31, verse 1 to 11. So, yun po, habang pumapasok ng iba, sasabihin ko lang kung anong ibig sabihin ng ating title. Ang comprehensible inputs po ay dapat mga input na ibinibigay na tao na maintindihan, kasi hindi po maintindihan ng tao ang God kung wala pong ituturo ang God sa kanya. So, the language of God is different from our language. Ang kanyang nature ay hindi natin maintindihan kung hindi bababa ang Diyos at ipapaliwanag ito. So, sinimulan nito yung comprehensible input na ito, yung maiintindihan natin yung parang pinaka-concrete. During the Moses time, when Moses, pinagawa niya ang mga, when God instructed Moses to design or do this tabernacle and other things, at ang gumawa nito si Bezalel.
In the later time, after how many years, ang comprehensible input po na maintindihan natin ay si Jesus Christ na mismo, kasi siya yung God na nagkatawang tao. He is the image of a God na dapat nating maintindihan. So, kailangan natin simula from the basics to the advanced, kasi kung ipipresent ka agad ng God si Jesus Christ na God, baka malito tayo. Kailangan niyang ipresent mo na yung mga basics. Kung sa ano pa yan, nagsisimula sa pinaka-basic talaga na concrete or comprehensible input. Okay, I think pwede na tayong magsimula. Let us begin. Boker Tov, Shalom Lekulam. Welcome to this message for today na matatagpuan sa Exodus 31 verse 1 to 11. Ito po ay sulat po ito ni Moses, no? Ang title po na gagamitin natin is Comprehensible Inputs crafted by Bezalel during Moses' time and completed by Jesus Christ. Yan po ang ating pag-uusapan, at bago natin tatalakayin yan, ay babasahin muna natin ang ating teksto sa umagang ito. Kung meron kayong mga Biblia na printed or nasa inyong mga computers or cellphone, open your Bible sa Exodus. Ito po ay Old Testament book. Pangalawang book po ito, simulang sa simula. Ito po ay Genesis and then Exodus. So, nandun na kayo sa 31, babasahin ko po ang 1 to 11. This is a New King James Version. Artisans for building the tabernacle. That is the subtitle of this Bible. Exodus 31 verse 1 to 11. Then the Lord spoke to Moses saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Ori, the son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship, to design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. And indeed I have appointed with him Ahoyab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and I have put wisdom in the hearts of all the gifted artisans, that they may make all that I have commanded you, the tabernacle of meetings, the ark of the testimony, and the mercy seat that is on it, and all the furniture of the tabernacles, the table and its utensils, the pure gold lampstand with all its utensils, the altar of incense, the altar of burnt offering with all its utensils, and the laver and its base, the garments of ministry, the holy garments of Aaron the priest, and the garments of his sons to minister as priests, and the anointing oil and sweet incense of the holy place, according to all that I have commanded you, they shall do. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. At panalangin pala natin si Pastor Willie kasi ngayon ay nasa siya hospital. At according to the last news ay na-intubate po siya. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami lumalapit at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakarinig na yung masbita. Salamat po, Lord, sa aming binasa at alam po namin na makapangyarihan po ito. Hindi po babalik sa iyo na walang nagagawa sa mga buhay ng mga taong makikinig nito. Lord, sa oras po ito, Lord, ay kami po, Lord, ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus, na ikaw po, Lord, ang magabay kay Pastor Willie sa kanyang kinalalagyan na siya nasa hospital. Bless mo po si Lord na siya gumaling at patuloy na pinapanalangin, Lord, na magamit po, Lord, ang medisina at mga tao, mga doctors and other persons na gagamitin mo po, Lord, upang sa kanyang kalagayan. Bless mo po, Lord, ang kanyang pamilya sa kanilang pangailangan, ito man ay personal, emotional, spiritual, at iba pang mga pangailangan, lalo na sa pinansyal at iba pang strength na kanilang gagamitin sa mga pagsubok sa kanilang buhay ngayon, Lord, at patuloy na pinapanalangin ang kanilang buhay, lalo na si Pastor Willie. Bless mo siya at na ang kanyang buhay doon at mga pamilya. Ganun din po, Lord, sa aming pakikinig ng mensahe sa umaga ito. Bless mo ako, Lord, na magamit po, Lord, ang iyong mga salita sa aking pagpapaliwanag sa iyo. Ang banal po na Espiritu ang magbibigay sa akin ng katalinuhan upang mapayat ito. Salamat muli, Lord, at buksan mo, Lord, ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong mensahe.
To Lord ang dalangin, in Jesus' name, Amen. So, magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong topic ngayon ay dapat nating ipaliwanag itong ating title, kasi kung hindi natin ipaliwanag itong ating title, hindi ito maintindihan, kasi ito po ay medyo may mga words dito na dapat nating makuha. Ito ay ginamit ko kasi mayroon pong pag-aaral sa mga lingwahe po. Sa pag-aaral ng mga lingwahe, may mga experts doon, at ang sabi nila, katulad ng isang expert na si Stephen Krashen, ang sabi niya, pag nagtuturo ka lang ng mga lingwahe, halimbawa po Hebrew or Greek, sa isang English speaking people na wala talaga knowledge of the other language, kailangan mo siya ng bigyan ng comprehensible input. What do you mean by comprehensible input? Dapat yung input na ibibigay mo sa kanya ay maiintindihan niya. Kasi sabi niya, kung ikaw ay i-immerse ka agad o immerse ka doon sa isang lugar na nagsasalita, hindi mo maintindihan yan kasi hindi naman comprehensible yung mga maririnig mo. So, halimbawa, pupunta ka sa isang lugar, sa Israel, ang salita nila ay Hebrew, hindi mo maintindihan yan, hindi comprehensible sa kanya yan. So, parang lumalabas, useless yan. Kailangan talaga magagawa ka ng mga comprehensible inputs. Halimbawa po, ang isang example po ng comprehensible inputs ay sabihin mo, this is a Sefer, Zefer. Ibig sabihin, maski hindi mo i-ano yun, maintindihan na kasi tinuro mo yung book. Sefer, sabihin mo, Sefer Yahweh. Ito yung book of God, Sefer Yahweh. Pag sinabi mong Mayim, so, Kos Mayim, so okay, so uminom ka. So yun lang yung comprehensible inputs. Ngayon, bakit comprehensible inputs ang ating ginawa? Kasi ang God po, napakalalim ang God na hindi natin siya maintindihan. Kasi ating pananaw sa ating pagkatao ay masyadong mababa. Hindi natin kayang intindihin ng God. No? Hindi natin kayang intindihin ng God kung walang ibibigay ang God na comprehensible inputs. Ang sabi man ni Krashen, dapat daw comprehensible at saka interesting. Dapat comprehensible at interesting. Kaya ang topic natin sa umagang ito ay ginagamit natin itong comprehensible inputs crafted by Bezalel in Moses' time and completed by Jesus Christ. Bakit na it took God about 3,500 years from Moses to our side para po natin siya maintindihan? In fact, from Moses to Jesus Christ about 1,500 years yan. Kasi si Moses 1440 BC, no? Si David nung gumawa ng temple 1,000 BC, no? At si Jesus Christ ay 4 BC or nandun sa 0 o sa time talaga. So kailangan natin pag-aralan ano yung mga comprehensible input. So ang God, sabi niya hindi maintindihan ng tao ito. Kung bigla na lang mamatay si Jesus Christ doon sa krus, tapos mabuhos yung kanyang dugo doon, tapos sabihin natin na siya ay umakyat sa langit at in-offer niya ang kanyang dugo at siya mismo na high priest ang nag-offer doon, hindi natin maintindihan yan. Kaya nga, dahan-dahan parang grade 1 ibinigay kay Moses ang mga comprehensible inputs. So babasahin po natin dito, ito yung mga comprehensible inputs. Kung babasahin po natin, pinapagawa po si Moses ng mga tabernacle, yun, mga tabernacle, yung mga Ark of the Covenant, lampstand, yung babasahin natin mamaya. Pero ito yung sinabi kay Moses. Nung after na ito sila ay nakaalis na sa Ehipto. Alam po natin na bihag po ang mga Israelites at naging slave sila sa Egypt for 400 years. So, how come na 400 years? Siguro, pinag-aralan din nila kung paano magawa ng mga pyramid doon, inalaw ng God yan, yung parang experience sila. So, babasahin ko po itong ang title po dito, The Artisans for Building the Tabernacle. Ang ibig sabihin ng artisans ay mga skilled worker ito. Skilled worker, usually ang kanilang produkto ay made of hand. Pag sinabi mong artisans, mga skilled worker or precise worker na ang kanilang input, ang kanilang output pala na mapoproduce ay made of hand. So sabi ni God kay Moses, then the Lord spoke to Moses saying, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, the tribe of Judah. So, kaya ko nilagay si Bezalel sa ating title kasi siya yung pinaka-leader na inutusan o pinapagawa ni God. Kasi si Moses, siguro si Moses iba ang kanyang talino, hindi naman siya craftsman.
Hindi naman siya artisan, iba ang kanyang talino, leadership. So ito talaga si Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. So, specific kasi si Israel po or si Jacob, mayroon siyang 12 sons, ang asa doon ay Judah. In fact, si Jesus Christ is on the tribe of Judah yan. The lion on the tribe of Judah, si Jesus Christ. Sabi ni God, and I have filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship, to design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. So very specific siya, kasi kung mabasahin natin yung mga previous mga verses, nakikita natin na very specific yung pinapagawa ng God eh. Tabernacle. Tabernacle na kailangan specific. So sabi ni God, Moses, hanapin mo yan si Bezalel, inassign ko na yan, binigyan ko na yan ng talino, galing sa God. So alam po natin, ang ating talino ay galing yan sa God, wisdom ay galing sa God, kanya-kanya lang ang ating participation sa paggawa ng mga bagay na pinapagawa sa atin ng God. So yun ang dapat nating hanapin, kung ano po ang ating talino, kung saan tayo fit, doon sa design talaga nakabuo. Alam po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang pinaka-ultimate talaga na objective talaga ni God ay i-reconcile tayo kay God kasi nahiwalay nga ang tao sa God because of our sin. So kailangan na mayroon siyang ipadala kasi ang ano doon, hindi kaya ng tao na lumapit sa God kasi makasalanan na siya, hindi siya kayang lumapit with his own. With his own, yun ang pinaka ano doon. Kailangan mayroong ipadala si Jesus Christ. Pero kailangan natin, pagdating ni Jesus Christ sa ating mga buhay, hindi naman din yan na mayroon din talagang spiritual side talaga yan, pero kailangan natin ng comprehensible input din talaga. So sa panahon na kanina, pinigyan talaga ng concrete, tabernacle. No? Ano yung tabernacle? Ang tabernacle po ay doon po nakikipagtagpo ang Diyos kay Moses at sa mga tao. In fact, doon na sa mga priest kasi nung nakita ng mga tao yung nagpakita ang God kay Moses doon sa Mount Sinai, umuusok, nagtathunder, napakalakas ang Moses, darkness. Sabi nila kay Moses, Moses, huwag na kaming lumapit dyan sa God na yan. Kasi napakahirap dyan lumapit. Mamamatay kami. In fact, pagtingin pa lang namin sa malayo, kumukulog at kumikidlat, ikaw na lang pumunta dyan. So sabi na Moses, sige, ako na lang pumunta doon. Si Moses talaga binigyan ng, okay, ito yung mga gawa mo. Gawa ka ng tabernacle. No? Ang tabernacle po ay, yan po ay tent of meeting. Tent of meeting yan. Doon makikipagtagpo ang God, no? So, dito lang muna sa mga works people muna, mamaya na yung specific kasi nasa dulo yun. No? Ang mga ginamit po ay si Bezalel, gagamitin niya artistic gold, silver, and bronze, and cutting jewels for setting in carved wood. So, sabi, sila ay tumatakas dito, nasa wilderness po sila kasi pinarusahan sila na parang hindi sila masunurin, iikot muna sila ng 40 years, no? So, saan sila kumuha dito ng gold, silver, and bronze? Nasa disyerto sila. Alam po natin, kung babasahin po natin ang Exodus chapter 3, makikita po natin dito na pinlander nila yung Egypt. Sabi dito sa chapter 3 verse 22, sabi ng God dito kay Moses na papalayain ko kayo galing doon sa paraon na yan. At bago kayong makalaya, sabi niya, but every woman shall ask of her neighbor, namely of her who dwells near her house, articles of silver, articles of gold, and clothing, and you shall put them on your sons and on your daughters, so you shall plunder the Egyptian. No? Ibig sabihin, bago kayo paalisin doon sa Egyptian, maningil muna kayo ng inyong mga back wages. Yan, sabi nga, back wages kasi maliit lang ang kanilang mga sweldo, alipin siya. So, every woman, woman, ang inassign talaga ng God. Siguro, maragaling mag-scrutinize itong mga woman ng jewelry. Hindi maluloko. So, but every woman shall ask of her neighbor, namely of her of he who dwells near her house, articles of silver, gold, and silver. So, kukunin nyo lahat ang mga gold, silver, at saka jewelry ng mga Egyptian. So, plunder. Sa atin, masama yung plunder.
Pero yun ang sabi ng God, kukunin nyo eh. Ibig sabihin ng plunder, kunin nyo lahat ng mga gold doon, ng mga Egyptian, baunin nyo. Bakit? Alam ng God na mayroon siyang ipapagawa. No? So, dito po, mayroon din pong pinagawa na mga bagay. Tapos mayroon po yung assistant si Bezalel. Ang assistant po niya si Aholiab. And I indeed, I have appointed with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. Another tribe din ito, si Dan ay anak din ito ni Jacob. No? And I have put wisdom in the hearts of all the gifted artisans. So, leader lang po si Bezalel, mayroon siyang assistant si Aholiab, pero marami din po mga gifted artisans na dapat gagawa kasi napakaraming pinapagawa ang God na very precise ang kanilang measurement. So, kailangan mo ganito kahaba, ganito kadami, dapat ganito ang weaving nyo, something like that. Very precise, hindi ito magagawa ng iba. No? Sabi niya, I have put wisdom in the hearts of the gifted artisans that they may make all that I have commanded you. Ano yung mga pinapagawa? Number 1, the tabernacle of meeting. The ark of the testimony, ang ibig sabihin ito, the ark of the covenant, ito, the ark of the testimony. And the mercy seat that is on it. So, mayroon pa pinaka-basic tabernacle of meeting. Ito yung parang isang tent, no, na doon meeting doon nakikipagtagpo ang God sa kanila. Kasi alam po natin, doon sa tabernacle of meeting, pag nagsabi ng God na tigil, ang gagawin ng mga Kohatites, yung pinaka-leader talaga ng mga Levite, kasi ang Kohatites ay parang sub-family ng mga Levites na mga pare, assign sila to do these ceremonial things. No? Hindi pwedeng hawakan ng ibang grupo o mga tao yung Ark of the Covenant. Only the Kohatites, yung mga specific talaga na tao. Kung hinawakan ng iba yan, patay. No? Patay sila. No? Kung mahawakan nila. Kung mali ang kanilang pagkahawak, patay din. Ganon ka-specific ang God. Sabi niya, gagawa kayo ng tabernacle of meeting. Alam po natin, tabernacle of meeting, parang tent ito. Parang kung lalakad sila, unfixed tent. So, i-dismantle yung mga tent. Paraan yan kung ano una. Very specific ang God. Hindi pwedeng i-dismantle mo lang ng basta-basta yan. No? Kung sabi niya, fix the tent. Mayroon yung procedure yan kung anong ilalabas na una. Kasi mayroon specific dito ng mga curtains. Na in fact, mayroon itong mga specific talaga kung paano gagawin ito. Mga balat ng specific na animals. No? Hindi na natin yan kasi baka. Pero dito nakikipagtagpo ang God sa kanila. Pag tumigil sila, lagay yung Ark of the Covenant. Pag sinabi ng God, yung parang pillars of fire. Pag umaga, pillar of cloud. No? Doon, lililim yan. Pumunta doon sa Ark of the Covenant, doon sa tabernacle of meeting. Tapos papasok si Moses doon. In fact, kung pumapasok na yung doon, parang nag-hover yung tent of meeting, gumagalaw. Nandun yung Holy Spirit ng God. No? Tapos, doon sa tabernacle of meeting, na parang tent yan siya, mayroon ba yung mga court? Mayroon tabernacle court yan. Specific yun yan, may tabernacle court, may tabernacle of meeting. Doon sa labas na, yun na yung camp of the Israelites na yan. Nakapaligid na yung mga 12 tribes, mayroon silang assign, parang military yan. Pag tumigil sila, ikaw Dan, ikaw Asher, ikaw Sibulon, tribes of Sibulon, tribes of Judah, tribes of doon kayo, tribes of Ephraim, ganyan assign. Mayroon niyang tabernacle camp. Tapos nandun sa gitna yung tabernacle of meeting. No? Kung anong saan nakaharap yan, specific yan. Tapos mayroon doon Ark of the Covenant. Ito yung parang box. Ito yung parang box na nandoon yung mga mana, nandoon yung rod, yung baston or baston ni Aaron. No? At nandoon din yung mercy seat that is on it. Yung mercy seat, yun yung parang takip-lid yan, na parang lumagaba nun, nandun yung dalawang cherubim na nakaharap ng gano'n. Tapos mayroon pa doon, and all the furnitures of the tabernacle. Marami po mga furnitures ng tabernacle. Mayroon doon na table, no? Nandun yung bread, no? Yung sample bread, table and its utensils. Nandun din yung pure gold lampstand, yung parang lampstand nila na may 7 gumaganon, nilagay nila ng candle. Pure gold lampstand yan with all its utensils. The altar of incense, kasi may specific altar doon, ang incense. Nasa labas yan of the Holy of Holies. Sisindihan yan, ipapasok yan doon sa pinaka-Holy of Holies. The altar of burnt offerings, mayroon kang specific.
Mayroong altar of incense, mayroong altar of burnt offerings and its utensils and the laver and its base. Aside from the furnitures na nandun sa tabernacle of meeting, ang mga ministry po, mga pari, meron din silang specific garments. Hindi basta-basta garment yan. The garments of ministry, the holy garments for Aaron, the priest, si Aaron kasi ang unang high priest eh. The garments of his son, yung mga anak ni Aaron na parang mga sub-priest, to minister as priest. Meron bang and the anointing oil and the sweet incense of the holy place? Ang anointing oil, meron silang specific kung anong oil ang gagamitin nila doon sa lampstand. Hindi pwedeng ordinary oil lang. Kumuha ka ng oil doon, nauubos na. Hindi, kailangan ayusin nila yung oil na yan. Meron silang gawaan doon. Sweet incense for the holy place, according to all that I have commanded. So this is a comprehensible input. Kasi napakalayo ang God na hindi natin maintindihan ng God. What is the purpose of this tabernacle? What is the purpose of this Ark of the Covenant? What is the purpose of this lampstand? What is the purpose of this mercy seat? So, tayo po na nag-aaral tayo, in fact, maraming katanungan, bakit ako nag-aaral ng ABC? In fact, kung ikaw ay kumuha ng math subject sa algebra, calculus, bakit tayo kumuha ng calculus, derivative, etc., yung mga algebra? You will question our teacher at sabi natin, hindi naman natin maintindihan. But bago maintindihan ang quantum physics, kung paano nagmo-move yung mga particles sa mga liliit, electron, protons, atoms, paano yan nagagawa kasi doon nagsisimula ang mga gawa, labas na yan eh. Si Einstein lang doon, no? Bago maintindihan ni Einstein yon, nag-aaral mo na siya ng 1 plus 1, 2 plus 2, algebra, kung anong physics. So, minsan nagtataka tayo sa ating college, meron tayong physics 3, physics 13. So, anong purpose nun? Ang purpose nun ay para maintindihan mo yung mga higher things. Kaya nga dapat daw sabi, comprehensible input. Ito yung pinaka-grade 1. Ito yung pinaka-grade 1 na, okay, hindi kayo pwedeng makipagkita sa akin sa disyerto, no? Hindi kayo pwedeng makipagkita sa akin malapit sa isang puno. Kailangan doon ako makipagkita sa inyo sa tabernacle. Ganon ang sabi ng God. At yung tabernacle, meron specific design yan. Hindi pwedeng mag-invento lang kayo ng sarili nyong tabernacle dyan, no? At doon mismo din sa Ark of the Covenant, doon ako parang danapo. Hindi rin pwedeng hindi pwedeng box-box lang yan. At mayroon doon talaga doon mercy seat. Doon talaga sa mercy seat talaga, nandoon yung parang pinaka throne of grace yan eh. So, parang ini-introduce ng God dito na you cannot meet me anywhere else. Specific, nandun sa tabernacle, walang tao doon, ang mga priest lang, kasi sa panahon na nila, ang priest lang pwedeng maglapit sa tao sa God. No? Kasi ang trabaho ng priest, kasi in-explain ko yan, ang trabaho ng priest, siya yung maglapit ng sinner to God sa pamamagitan ng mga offerings, burnt offerings, mga incense, etc. Yung prophet naman, yung nagsasalita from God to man na yan. Pero meron doon sa panahon na nila, hindi pwedeng lumapit ang isang tao sa God. Hindi pwedeng lumapit doon sa, kunyari, doon sa isang lugar. Lalapit lang siya, hindi siya pwede. In fact, kung lalapit na siya dito, hindi siya assign, patay siya. No? Patay siya, mamamatay siya. Ganon ka-holy ang God. Hindi ka basta-basta sabi, oh God, I want to go with you. You have to be very precise in going to me. Meron kang ipapakita sa iyo. So ngayon, hindi na natin tatalakayin yung ano ba yung itsura ng tabernacle. Basta isang tent yan, may mga description, may mga sizes yan, may mga layers pa nga yan o mga leather, mga galing sa specific na balat ng hayop. Nagtataka nga ako doon, isang curtain lang, mayroon ng mga layers ng mga 5, dapat idikit-dikit mo yan. Tapos doon sa ilalim, may tali specific. So ano lang makakagawa niyan, si Bezalel, saka si Aholiab, at kanya-kanyang gawa yan. Ngayon, I hope na naintindihan itong purpose ko dito. Kasi this is a comprehensible input ito, na hindi tayo pwedeng lumapit sa God na basta-basta. Kailangan natin na specific yung ating paglapit, mayroon siyang paraan sa ating paglapit. Ngayon, lumipas ang mga taon, diba? Nagpatayo ngayon si Solomon ng temple. So parang ipinasok doon of the Ark of the Covenant, yun na yung superseding doon naman na
doon na hindi na kasi sila tatravel sa wilderness. Saka panahon ng kasi dito, ano to, temporal ito, parang lang ito. Pag sinabi ng God, tigil, magpatayo sila ng kampo doon. Pag sinabi ng God na lakad ulit sila. I-unfix nila yung mga tents, kukunin nila yung mga covenant, dadalhin nila yan. Pag sinabi ng God, tigil, titigil ulit sila. Makikipag-usap ang God. Tawagin niya si Moses o kaya si Aaron. Moses, halika dito. Ganito bakit ganon? So, pagpaparusahan ng God ang mga tao, kakausapin niya si Moses, paparusahan ko kayo, ganon, no? Doon sa temple, naka-assign naman yung doon. Mayroon din dong mga process din kung paano gagawin yung temple, no? Pero doon established na, hindi na sila naglalakad kasi nandoon na sila sa promised land, sa Canaan, sa Jerusalem. Fast forward, siguro, lagay natin, grade 1 sila nito sa Moses time, doon sa kapanahon na nila Solomon, medyo nag-improve na, high school na sila, naintindihan na nila ng konti. Ngayon sabi ng God, in the fullness of time, in Galatians 4:4, God sent forth His Son, born of a woman, born of a man, to redeem those who are under the law. Yun ang doon. Kasi, pinaraan din ang Israel na masakop sila ng iba't ibang mga regime like Babylonia, Assyria, Babylonia, tapos yung Persia, Medi-Persia, dumaan sila sa Greek. Ang Greek po ay tinuruan ni Alexander the Great na magkapare-pareho yung salita nila sa kapanahon nila Greek, kasi sa iba't ibang lugar hindi magkakaintindihan. Sa Israel, Hebrew, sa ibang sa mga ibang lugar, sabi ni Alexander the Great, hindi natin sasakupin itong mga tao. Lahat ng mga conquer natin, hindi natin dadalhin ang mga tao sa atin, kundi ang ating kultura ang ipapalaganap natin. So tuturuan nyo ng Greek, i-Hellenize nyo. Sabihin ng kultura ng Greek ay i-transfer nyo doon. So nag-aral ngayon ang lahat ng mga tao ng Greek. So lahat ng tao ay nakakaintindi na ng Greek. Ginawa ng God yan, so that when the fullness of time na dadating na si Jesus Christ, makakaintindihan na ng tao, hindi na mahirapan mag-spread ng gospel. Pagdating ng Roma naman, ang ginawa ng Roma, meron silang peace Romano, yung parang Pax Romano, ibig sabihin yung ginawa ni Caesar na dapat na walang gulo, na mag-travel ang tao, hindi siya pwedeng i-hold up, parang So kailangan natin mag-establish ng mga provinces sa bawat isa, gagawa tayo ng mga roads. Kaya nga sabi, lahat ng mga roads, no? Ginawa ng Roman yan, gagawa sila ng mga parang hotel. Doon sa mga hotel na yan, mayroon din mga hotel para sa mga hayop. Kasi kapanahon na nila, wala pa naman silang mga kotse or mga cars. So hayop pa. So kailangan, pag hotel nila, mayroon din doon sa hotel ng mga hayop. Hotel sa mga tao. No? Kaya nga yan si Jesus Christ, naubusan na doon sa hotel ng mga tao, doon na siya nilagay sa hotel ng mga hayop. Yun, yung parang Ang purpose ng Roma, para safe mag-travel ang mga tao. Safe, hindi sila nanakawan, hindi sila walang pirate sa mga dagat, pinoprotektahan ng Roma yan. Kaya sinabi ng God, in the fullness of time, na marunong na magsalita ng pare-parehong wika, pwede na mag-travel para kung dumating na yung Jesus Christ talaga, ay siya na yung ating isi-spread. Ngayon, fast forward kay Jesus Christ. Alam mo si Jesus Christ is the image of God yan. He is the exact image of God in a bodily form. So, how can people see what is perfection if Jesus Christ did not come? So, wala silang parang measurement kung ano yung perfect. No? Ano yung, sabi na, kanya-kanyang gawa nga eh. Ito, perfect sa akin to. Ito mga ganun. So, si Jesus Christ mismo ang ito yung perfectionism, ito yung sinless life, para maintindihan nyo ako. So, babasahin natin nun, kasi ang title natin dito, Comprehensible Input. Ang ibig sabihin nito, para natin maintindihan si God, kailangan natin ang, sabi ng Krasik, I plus 1. So, kailangan mo ito yung stage mo, dapat I yung ituturo natin. So, pagdating ni Jesus Christ,
Although mahirap pa rin i-comprehend yan, kaya nga sabihin natin, how can a man be God? How can a God be man? Malayo sa ating comprehensible yan, parang imposible yan. Kaya nga marami tao, mahirap nila maintindihan that Jesus Christ is fully God, and truly man. Hindi rin nila naintindihan na si Jesus Christ is the reflection ng mga tabernacle, siya yung sacrificial lamb, siya yung high priest, siya yung dapat sumunod kasi dapat ma-fulfill itong mga law. So dito po sa Hebrews chapter 9, actually yung Hebrews, napakagandang book ito kasi parang inano dito yung Old Testament na parang, ito yung Old Testament, no? So, babasahin lang ako ng konti sa chapter 9 verse 1. Then indeed, in the first covenant, had ordinances of divine service and earthly sanctuary. Yun yung earthly sanctuary, yun yung mga tabernacle of the meetings, yung covenant, the ark of the covenant. For a tabernacle was prepared, the first part, which was the lampstand, the table, the showbread, which is called the sanctuary, and behind the second veil, the part of the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer, the ark of the covenant, overlaid on all sides with gold, in which were the gold pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant, and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot speak in detail. So, itong Hebrew, parang sinamarize na sabi na, we cannot speak in detail. If you want, you go to grade 1 again, go back to Exodus, at reviewin nyo doon kung anong specific design itong mga pinagsasabi ko. Ito lang yung pinagsasabi ko. Pero sabi ng Hebrew author, now when these things had been prepared, the priest always went into the first part of the tabernacle. So, in-explain niya ulit na paano po ang priest na pupunta doon once a year. Pero ito na yung pinaka-cliché dito. Cliché. Ito yung ano dito, na parang gawa ni Jesus Christ. Verse 11 ng 9. But Christ came as high priest. So, hindi natin maintindihan kung ano yung high priest if wala tayong background doon sa Exodus na si Aaron yung high priest. Of the good things to come with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all. Once for all, having obtained eternal redemption. Yan, kasi sabi na, the blood of goats, hindi na dapat dumating si Jesus Christ, pero hindi nga, sample lang yun Parang comprehensible input lang yan, pero ito talaga yung pinaka dito. Ngayon, mga kapatid, kailangan natin na pag-aralan lahat talaga ng ano ba yung language ng God. Ano ba yung sino ba talaga yung God? Mahirap din intindihin yan kasi ang mga tao po ay hindi sila gumagamit ng mga comprehensible inputs. In fact, ang mga tao po ay doon na sila sa parang comprehensible ng mga tao makikinig sa kanila pero hindi about God talaga. So, ano mga tinitira ng mga nagsasalita? About paano ka yaman, paano ka hindi nagkakasakit, paano ka magiging powerful, paano mo, parang dinisign mo na mag-improve yung tao, tapos dinisign mo, akala mo, yung tao makakalapit sa God. Tinuturo mo yung lingwahe na iba doon sa lingwahe ng God. Ang sabi ng God, you have to understand Jesus Christ. You have to understand Jesus Christ. Kaya palagi nga sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, ang ating dapat gawin ay dapat i-remind natin ang ating sarili every day about the gospel. What's the gospel? It is about Jesus Christ. That Jesus Christ died for your sins. Died for your sins in order for you to be reconcile with God. Kasi God is very holy. Hindi mo siya kayang lapitan sa pamagitan ng sarili mong gawa. Gagawa ka pa ng sarili mong tabernakulo, gagawa ka ng sarili Ark of the Covenant, gagawa ka ng lampstand. Yan ang ginagawa ng mga relihiyon. In fact, hindi makatakas sa mga relihiyon doon kasi hindi nga makaalis doon na ang pinaka-basic talaga na purpose ng God is i-reconcile ang tao to the Holy God, the sinner na tao to the Holy God through Jesus Christ. Kaya marami nagagalit sa atin if we will always insist on Jesus Christ. Pero yan ang turo sa atin Yan ang turo sa atin even from the Exodus na lahat ng magbabasahin mo, yun ang turo ng God na maintindihan natin si Jesus Christ kasi He is the only way. Kaya si Jesus Christ ay pumunta dito. Nagkatawang tao. Sabi nga ni Jesus Christ, you seek the gospel, the scriptures, in order to be saved. Pero nandito na ako, hindi niyo ako napapansin. Kasi mali yung kanilang pagkatingin doon sa mga tinuturo.
Pero ang pinakaano pa rin yan, yung Holy Spirit pa rin na napapaliwanag. So, dito ko tatapusin ang aking, babasahin ko itong 9:23 ng Hebrews. Therefore, it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with this, but heavenly things themselves with better sacrifice than this. Verse 24, for Christ has not entered the holy place made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, mga kapatid, into heaven itself, not with the tabernacle, no? Now to appear in the presence of God to us, no? Now to appear, but into heaven itself, now to appear into the presence of God for us. Siya yung mag-reconcile sa atin. Not that He should offer Himself often as high priest into the most holy place every year with the blood of another. So sabi na, once lang si Jesus Christ mamatay, hindi na ulit-ulitin na katulad ng ginawa ng mga pare na every year papasok sila doon. In fact, mayroon tayong isang relihiyon na palagi natin sinasacrifice si Jesus Christ. Hindi lang natin napapansin na palagi natin sinasacrifice si Jesus Christ. Pero ang sabi dito ng katuruan, isang beses lang namatay si Jesus Christ. You should not sacrifice Jesus Christ every Sunday. Isang beses lang. At sa kanila, sa Judaism, hindi rin every year. Isang beses lang. Not that He should offer Himself open as high priest enters the most holy place every year with the blood of another. He then would have had to suffer once. He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now once at the end of the ages. He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Sabi dito, and it is appointed for men to die once, but after this the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Although ginagamit natin itong verse na to na it is appointed for men to die once, but after this the judgment, referring to tao na after the death, kamatayan mo, judgment na. Wala nang ibang doon, wala nang judgment. Pero referring ito kay Jesus Christ din na. Si Jesus Christ once lang mamatay. Once and for all. At sa kanyang pagbabalik sa susunod, He will not give another atonement. He will not give another way of saving. Kasi tapos na ang kanyang way of saving. Doon na magda-judge. Wala na tayong pag-asa pag bumalik na si Jesus Christ. End na yan. No? We will be judged. So either you will spend eternity with God or you will spend eternity in hell with punishment yan sa atin na hindi naniniwala at hindi na-reconcile kay God. So mga kapatid, ang message ko sa atin ngayon ay dapat maintindihan natin ano ba talaga ang paraan ng Panginoon upang tayo'y makalapit sa Kanya. Marami sa ating mga reliyon ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan. No? Iba't ibang kaparaanan. Gawin nila, sabi nga ni, gagamitin ko ulit yung analogy ni Stephen Russell. Minsan daw nagtuturo, kasi ang requirement daw dapat interesting at saka comprehensible. Minsan daw, interesting lang, not comprehensible. Minsan naman, comprehensible but not interesting. Mayroong iba naman, gumagawa ng interesting pero other language. Hindi doon sa lingwahe talaga na gustong iparating ng God sa atin. So sa atin din po, no? Sa atin din po, dapat matiyak talaga natin, manalangin tayo sa Panginoon, na ito ba yung ating way of reconciling with God is totoo ba to? O this is just moro-moro lang at wala talagang maaabot ito? Kung ikaw ay hindi pa nakasimula sa grade 1, simula mo sa grade 1, and I hope nandun ka na sa high school, at saka kung ano man ay maintindihan na natin that the only way to be reconciled with God, because we are sinners, God is solid. The only way to be reconciled with God is through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Kaya nga pala sabi na it is the work and person of Jesus Christ. Dapat natin maintindihan na si God mismo ang pumunta dito sa lupa upang i-relate talaga sa atin na ito yung paraan upang kayong makalapit sa akin. Binigay ko na yung mga laws before. That is only a tutor. But now I'm here. I am the salvation. Kaya ang ibig sabihin nan, we have to know the correct way of going to God. And that is through Jesus Christ. Of course, kailangan natin magsisi sa kasalanan. Kailangan nating gawin, dapat natin gawin. Katulad ng, tayo rin po, kung tayo nakakaintindi na, kailangan natin magbigay din ng comprehensible input. Not making our own comprehensible input kasi nagawa na po yan dito sa Bible. Titingnan natin ang Bible at i-explain natin yung comprehensible input lang from the Bible to the people na hindi pa nakakaalam. At hindi naman tayo magaling
only God is good, only God will illuminate us. At patuloy natin pinapanalangin na ang mga taong makikinig sa atin ay bubuksan ang kanilang puso't isipan upang maintindihan talaga na ang tao ay makasalanan, tayo lahat na tao ay makasalanan, hindi makalapit sa God because God is holy. And our only way of salvation is to believe the Lord Jesus Christ and we will be saved. Salamat muli at dalangin natin ito sa pangalan ng ating Diyos na nagbibigay sa ating Ama. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami lumalapit sa iyo sa oras na ito. Nagpapasalamat sa pagkakataon na kami, Lord, ay nakarinig ng mga salita na galing sa iyo. At alam po namin, Lord, na mga salita na galing sa Biblia ay yun po yung mga binibigay mo sa amin, Lord, upang maintindihan kung sino ka, kung sino si Jesus Christ na nagkatawang tao, kung paano kami makikipag-reconcile sa iyo. Salamat muli, Lord, sa binigay mong hope, binigay mo sa amin na salvation at ito si Jesus Christ. Lord, I'm dalangin in Jesus' name. Amen. God bless po.